Did the President ask ES and DBM Secretary to resign, or did they voluntarily file their resignation? Voluntarily filed their resignations. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ay nakatakdang mag-resign o palitan sa pwesto. Hindi ako nagbitiw. Yan ang nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya kusang nagbitiw sa pwesto. Voluntarily filed their resignations. Voluntarily filed their resignations. At yun na mga kabayan, ano pong masasabi nyo dito sa balita na kung saan nga po, tinabagay, ito pong si Bersamin, pumiyok na po mga kabayan at umamin na hindi po siya nag-resign mga kabayan, na hindi tulad ng sinasabi ni Atty. Claire Castro sa kanya pong press con na si Bersamin daw po ay nag-resign out of delikadesa. Sino po kaya nagsasabi ng totoo? Si Bersamin o si Atty. Claire? At dito naman po sa isang balita na kung saan bumaliktad na daw po si Gutesa. Ayon po dito kay dating Congressman Mike Defensor. Mantakin nyo mga kabayan, si Mike Defensor po ang naglabas kay Gutesa at si Gutesa po ang lumapit kay Mike Defensor. Pero ngayon daw po, tinabagay bumabaliktad na daw po. Pero para sa atin, immaterial na po yun dahil umamin na po si Saldico na talagang legit po na nagbabagsak po ng mali-maleta dyan sa bahay po ni Romualdez at ni BBM. Ito po, panoorin po muna natin ito pong pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. Anong palagay nyo? Sinasabotahin na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sanang lumayo muna sa politika. Nung ako ay imbitahan ni Senador Marcoleta at ng sagip, nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Cagante, kumali, ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gutesa. Gutesa! 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 Si Sergeant Orly Gutesa po lumapit sa akin. Ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Marcoleta. Ang sabi niya, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po siyang kwento, pati yung Department of Health. Pinapakialaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinuwento si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Cagante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yang pagkakong yan kilala mo. Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami
Invento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. Alam, may katabi pala tayong At yung pala po, media. 1 bilyong piso ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Huwag na muna kayo maingay. Hindi na po sila Nakikinig kami. nagbibilangan ng pera. Kilo ang pera para malaman kung magkano. Kilo! Puta! Magugulat kayo kung pinento niya. Di siyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang piniliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, wala po Valle Verde. May bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, diyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko pa maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Yun! Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Malayay si Gutesa! Ilabas nyo! Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirman po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Total naman, napapirma niyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan niyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit sino sa kawalang-yaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Tama! Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama ng sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita ng nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya na, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit?
Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw Maya kayo! ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Grabe po, no, mga kabayan, ha? Si Gutesa ay kinukulong na at pinapirma pa ng affidavit. May video pa na pinapalabas na siya daw po ay binayaran ni Congressman Mike at ni Marcoleta, Senator Marcoleta, para magsalita laban kay Romualdez. May video pa daw, mga kabayan. Grabe, napakatindi po. Buti na lang po talaga. Nagsalita na po si Saldico. At lumalabas, immaterial na yung sinasabi ni Gutesa. Diba? Dahil sinabi na po ni Saldico na totoo lahat na sinabi ni Gutesa. Na nagdi-deliver talaga sila. Kung bawiin ni Gutesa, wala na. Kasi si Saldico na ang nagsasabi na totoo Pero grabe po yung ginawa sa mama, no? Pinagbataan buhay nung asawa at anak. Talagang babaliktad po yun. Di po ba? Tuloy po natin, Sir Mike. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabaliktarin? Para ano? Patayin at pawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung pilit, kinunan na yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Yun! Yari kayo! Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Yes! Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa saraping sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos.
Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayong pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Ngayon na! Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Yari! Ang apila ko sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo kasambayan ng Pilipino. Speaking of Bersamin, mga kabayan, narito po yung kanyang statement. Kaugnay nga po dyan na siya daw po ay nag-resign out of delikadesa ayon kay Atty. Claire. Pero lumalabas po, mga kabayan, na hindi po pala siya nag-resign, mga kabayan. Hindi po nag-resign si Bersamin. Ano po ang katotohanan? O ito po, mga kabayan, basahin po natin. Hindi nagbitiw. Hindi nagbitiw. Sinibak. Binasag ni former Executive Secretary Lucas Bersamin ang katahimikan sa gitna ng umiinit na iskandalo sa 100 billion budget insertion at mariing nilinaw na hindi siya kusang nagbitiw. Ayon kay Bersamin, hindi siya nag-resign, kundi may tumawag lang sa kanya noong November 17 upang sabihin kailangan na niyang umalis bilang ES kahit hindi raw ito galing sa Malacanang. Giit niya sa panayam. Sa kanyang paliwanag, sinabi niyang 2 p.m. pa lamang ay inanunsyo na ng PCO ang umano'y resignation out of delikadesa kahit wala pa siyang isinusumiting resignation letter noon. Kalaunan na lamang niya pinirmahan ang liham na nagpapasakop sa President's prerogative habang inaayos ang personal items ng Office of the Executive Secretary. Matatanda ang unang itinuro ni dating Congressman Saldico si Pangulong Marcos bilang mastermind ng 100 billion insertion. Pero kahapon sa Senado, nagbago ang direksyon ng testimonya. Sa plenary ng session, si Ping Lacson mismo ang nagkumpirma na totoo ang 100 billion insertion. Pero nilinaw na hindi raw alam ito ng Pangulo at sinasabing may mga opisyal umanong nag-misrepresent kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, lalong lumilitaw na magkakasalungat ang kwento. Si Ko na nagtuturo kay Marcos at si Lacson naman na nagsasabing inosente si Marcos. Habang nililinis sa Senado ang pangalan ng Pangulo, si Bersamin naman ay nagsasabing hindi siya nag-resign at hindi siya mastermind. Kung hindi siya nagbitiw, sino ang nagpaalis sa kanya? At ano ang tunay na papel niya sa 100 billion insertion na kinumpirmang totoo ng Senado? Ito, mga kabayan, no? Napakatindi po ng balitang yan. Di po ba? Kahapon po, napabalita na siya daw po ay nag-resign out of delikadesa. Ito po ay ayon sa PCO, mga kabayan, na sila daw po ay pinag-resign out of delikadesa. Sino ngayon po ang nagsasabi ng totoo? Sabi po ni Bersamin, hindi po siya nag-resign Siya po ay tinawagan. Sino pong tumawag? Kung ako po kay Bersamin, hinahanap po dito yung card Ako po kay Bersamin, turo mo na. Ituro mo na kung sino yung tumawag.
Ito nga, galing nga kay Atty. Claire. Ayon kay Palace Press Officer, Atty. Claire Castro, parehong nagbitiw out of delikadesa ang dalawang opisyal. Si Claire Castro pala ang nagbanggit na nagbitiw daw si Bersamin, nag-resign. Pero sabi naman po ni Bersamin, hindi siya nag-resign. Sino po ngayon? Ano po ibig sabihin niyan, mga bayan? Fake news peddler? Si Yussi Claire? Kasi sabi ni Bersamin, hindi daw siya nag-resign Sabi ni Claire Castro, nag-resign daw. So fake news peddler po si Yussi Claire, kung ganon, Sir Bersamin. Di po ba? Kayo na po mamusga, mga bayan. Ano masasabi niyo po dyan, ha? Comment nyo kayo sa baba. Huwag nyo kang kalimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At hanggang dyan, hanggang sa muli, paalam.